Na umaga po. Peace be with you. Third nominee po. Pastor Sao ko. Okay. Dali po. Ayaw, maayos. Palibeta. Buksan po natin ating po mga Bible sa Luke. Luke chapter 14, beginning verse 28. Ito, umiikot. Dali, nawala eh. Luke 14, For which of you, intending to build a tower, set it not down first, and counted the cost, whether he have sufficient to finish it, lest haply after he had laid the foundation, and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him, saying, This man began to build and was not able to finish. Or what king going to make war against another king sitteth not down first and consulted whether he be able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000. Tayo po sa madali manalangin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakabasa ng po salita. Salamat din sa mga awitin. Salamat, Panginoon, sa inyo po mga anak na narito po ngayon. Kasama po namin para sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Langin po namin, Panginoon, pangunahan mo po kami sa aming pag-aaral na gagawin. Gamitin niyo po ang inyong lingkod ngayon na siya maghahatid ng inyong pong mensahe. Ano man, Panginoon, na maaaring gawin ng Diablo po para kami po ay i-distract. Dalangin po namin, Panginoon, awiin mo po lahat ito, Panginoon, upang kami po ay magkaroon ng tunay po na atensyon sa pagkikinig at pagnamnam ng inyo pong salita. Kaya, Panginoon, kung meron po sa aming kalagitnaan, wala pa pong katiyakan ng langit, iligtas mo po siya. Kung siya naman po ay tumanggap na kay Jesus, ngunit hindi pa po siya sumusunod sa tubig ng bautismo, hamunin mo po siya, Panginoon, na kanyang gawin ang unang hakbang ng pagsunod sa inyo, at yan nga po ang pagsunod sa tubig ng bautismo. Kaya, Panginoon, ito po lahat ay aming po hiniling salamatan sa matabis sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Okay, maupo na po tayo. So, tayo po ay nasa alert level 2. Tama ba? Na 70% na yata. 70% ang inaalaw sa mga religious gathering. So, purihin ang Panginoon. Ano po? 70% na po tayo. Pero ganun pa man, ingat pa rin po. Amen? Okay. Ngayon po, ang ating pong tatalakayan, it is about goal setting. Alam niyo po ba yung goal setting, mga kapatid? O setting goals in faith? Kasi, alam niyo po, maraming mga oras na po sa ating buhay na nalagi po natin sinasabi na itong year na ito ay malaki ang aking gagawin na pagbabago sa aking buhay. Meron tayong mga resolution, hindi po ba? Kaya, ano ang nangyayari po? Minsan po, yung ating pong sinasabing pagbabago na mangyayari after 2 weeks lamang ng taon, wala na po. Ibig sabihin, wala rin pagbabago na nangyayari. Ano po? Kaya, ano po ba dapat ang ating gagawin na kung dapat tayo po ay mangangako o magpaplano, o yung magsiset ng goals na ito po talaga ay magiging permanent change sa ating buhay. Amen? Yun ang gusto po natin Kasi, alam niya, tignan niya, pag sinabing permanent change sa ating buhay, yun po ang ating goal na gusto nating matutunan, yan po ang gusto nating iset, na ito po yung mga bagay-bagay siguro patungkol sa ating kalusugan.
Amen? Na ang iyong goal, konti ka na lang kakain o kakainin o na medyo babawasan mo yung iyong kinakain. Ano po? O sabihin po natin, yung pag-set mo rin ng goal tungkol sa mga finances. Hindi po ba? Na bibitawan mo na yung cellphone mo para hindi mo po makita si Shopee at si Lazada. Amen? So may pagbabago or yung relations o relationship o yung ating pong samahan na pag-aasawa o yung career. Hindi po ba? Kaya ito po yung mga dapat makita po natin na we can set goals at masasabi po natin ito po ay magiging permanent na change sa ating pong buhay. Kailangan makitaan tayo. Unang-una po, sinabi na nga ng Bible, di ba? If any man be in Christ, he is a new creature. So dapat nakikita talaga ang pagbabago po sa atin. Kaya, what does it takes to change? Yun po. Alam niyo po, tignan niyo ha. Minsan, wag lang natin pong tignan yung possibility ng changes na mangyayari sa ating buhay. Di ba? You have not only to see the possibility, but you must believe that it is possible. Tama po ba yan? Amen? Huwag lang yung possibility. Pwede. Hindi po ba? Pero mga kapatid, dapat, hindi lang yung parang puro pangarap tayo na may possibility na mababago, may possibility na ganito mangyayari, mga kapatid. Pero idagdag mo sa iyong paniniwala na it is possible. Amen? Hindi po imposible. Sabi nga mga kapatid, yung salitang imposible, kaya lang siya nagiging imposible dahil po doon sa unang dalawang letra, yung I-M. Diba? Pag tinanggal mo na yung I tsaka M sa impossible, magiging possible na siya. So, ibig sabihin, yung impossibility na yan, nasa atin, I-M. So, alisin yung I-M, yung kaya natin gawin, ilagay po natin yung magagawa ng Panginoon sa atin, nasa pamamagitan natin, mga kapatid, then that would be possible. So, hindi lang po yung possibility, but we must also believe it is possible. Ayan po, no? Kaya, meron dapat tayong faith to believe that you can change and set some faith goals. Amen? No? Kaya ito po, meron po isang psychiatrist na nagsabing gano'n, tinanong siya, ano ba ang napaka-malaking tulong na ibibigay mo sa iyong mga pasyente? Yun po, no? Sabi nitong psychiatrist nga napakagandang tanong niyan. Pero alam niya, sinabi niya po, na ang kanya pong mga naibigay na tulong sa mga kanyang pasyente, mga kapatid, para bagang, hindi po yung basta personal o relational problem ang makatulong. Kung hindi, mga kapatid, yung tinatawag na kailangan ang isang pasyente mag-set ng personal goals. Amen? Kaya pag parang halimbawa, pag ikaw po merong sakit at kailangan mo ang mga doktor na tulad ng isang psychiatrist, mga kapatid, dapat mag-set ka talaga ng goal. Nagagaling ka. Amen? Na hindi ka lang tutulungan ng ibang tao, kundi tutulungan mo rin ang iyong sarili. So, personal goals. Kaya dito po sa atin ngayon, yung ating pong setting up goals, dito, marami po dapat tayong maset na tinatawag nga pong personal goal po natin. Bakit po yun? Why do I need to set personal goal? Kasi probably, meron na ka na nabasa ng mga libro o naka-attend na tayo ng mga seminar at kung ano-ano pa po, na parang very interesting din. Pero alam niyo po, pag sinabi po natin yung interested o yung interesting na sa spiritual dimension of what happened when you set goal in faith. Sabihin na, hindi ka lang basta mag-set ng goal. Kailangan, mga kapatid, yung mga pangarap mo, yung mga gusto mong abutin, yan po yung mga goal mo, lagi po yan merong kaugnayan sa iyong kaluluwa, sa ating pong spirituality, sa ating pong pagiging isang mananampalataya. Amen? Kaya nga sabi ng ating text, di ba, ng ating passage, sabi nga gano'n, pag ikay magtatayo ng tore, wag lang basta tayo ng tayo. Kailangan tiyakin mo na yung toring itatayo mo, matatapos mo. Amen? Amen? Dahil pag hindi mo tatapos, magiging laughing stock ka ng mga taong nagdadaan.
Nakuha niyo po yung idea na sinasabi ng ating Panginoon po rito? Kaya, kailangan po yan, may plano, hindi po ba? Kaya dito po, ilan po, mga 5 points lang po ang ating pag-aaralan about goal setting. Number 1, ito po, goal setting is a spiritual discipline. Amen? Nakita niyo po spiritual discipline. Ito po, ano siya, far more than yung just an idea. Sabi niya, good idea, yung pagsiset ng goal, no? Pero mga kapatid, it is not just an idea, it is a spiritual discipline. Pag sinabi natin spiritual discipline, katulad po ng pananalangin. Amen? Na nagsiset ka ng time, na pagdating ng time na yon, ikaw ay mananalangin. Spiritual discipline po yon. Halimbawa, yung po ang pagbabasa natin ng 1 chapter a day. Hindi po ba? Yan po ay spiritual discipline. Ganon din mga kapatid, like spending time alone with God. Spiritual discipline yan. Pati po rin pagbibigay natin sa gawain, spiritual discipline po rin yan mga kapatid. Kaya, like all of other different na mga spiritual habits and discipline, na yan po ang nakakatulong po sa mga mananampalataya na lumago. Lalago po tayo. Kaya goal setting is a spiritual discipline. Amen? Ako niyo po yan? So hindi lang basta, okay, ito yung goal, hindi. Mga kapatid, pag nag-set ka ng goal, dapat po nababago ka. Nababago ang iyong spirituality. Amen? Amen? Parang ano rin yan? Pwede rin yan sabihin natin spiritual discipline ito, yung stewardship. Para bagang sinasabi mo sa Panginoon, dahil Lord, pinagkatiwalaan mo ko, ito ngayon ang gagawin ko sa mga bagay-bagay na pinagkatiwala mo sa akin. Amen? Kasi ang Diyos nag-invest po sa atin, mga kapatid. Na God has invested. Natanong nyo naman po, sa bawat business, mayroon pong tinatawag na return of investment. Tama po ba yan? Kaya ko ang Diyos nag-invest po sa atin, umaasa siya na may balik. Ano naman po yung balik? Hindi po mga kapatid, yung babayaran natin siya, kundi po yung katapatan na maaari na nakikita ng Panginoon po sa atin. Di ba? Amen? Kaya nakakahiya naman sa Panginoon. Binigyan ka ng buhay, tapos yung buhay na imbis sa paggamit mo sa Kanya, pinagagamit mo sa demonyo. Hindi po maayos. Na stewardship po yun. Amen? Amen? Kaya yan po, ang sinasabi po natin dito po, it can be an act of worship din. Na sinasabi, Lord, ibibigay ko po sa iyo lahat, yung aking oras, yung aking katapatan, yung aking pong pagsamba sa inyo. Amen? Spiritual discipline pa rin po. Or it can also act of discipleship. Na ano po, ang ginagawa mo na, pag-discipleship na yan. When you do it with other people is the act of yung mga fellowship. Alam niyo po ba yung ating pong pagpe-fellowship, discipleship? Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, pag tayo nagkakatipon-tipon, huwag kang magmamadaling umuwi. Huli ka naman dumating, nagmamadali ka pa. Sa bagay, di ba? Sa ating kasi doon sa parking the last shall be the first. Kasi haharangan mo lahat Di ba? Pero, you stay for a while. Di ba? Kasi nga, yun po, act of discipleship. Ibig sabihin pag meron nag-share ng kanyang karanasan sa Panginoon, o anumang karanasan niya, for the whole week, mabibless ka At pag sinabi pong discipleship, mga kapatid, learner po yan, yung mga disciple. Learner. At kung tayo naman yung mga discipler, mga kapatid, then we need to share yung mga learnings na ating pong natutunan doon sa ating mga disciple. At nangyayari po yan every time na we fellowship with each other. At actually po, mga kapatid, it can fulfill also all the purpose of God sa ating pong mga buhay is spiritual discipline. Amen? Kaya bakit kailangan tayo mag-set ng goal? Kasi nga, spiritual discipline yan.
Hindi po ba maraming beses ko na naririnig nyo sa akin siguro po many times na you can waste your life. Na you can spend your life or you can invest your life. Tama po ba yan? Pwede mong sayangin ang buhay mo, pero pwede mo rin naman i-invest ang buhay mo po, mga kapatid. Siyempre, pag nag-invest ka ng buhay, kailangan po yung investment na yon tumatagal. Tao po, tumatagal. Di ba? Hindi yung pansamantala lang. Sabi ko nga sa inyo po, yung popularity, minsan maraming mga tao, di ba? Sila po ay naghahangad ng popularidad. Pero ang popularity, mga kapatid, ano lang yan, pansamantala eh. Di po ba? Maaring sikat ka ngayon, hindi natin alam kung sa susunod na taon, sikat ka pa rin. Hindi na po, mga kapatid eh. So, we do not go after popularity. Dapat po, yung faithfulness natin sa Panginoon ang nakikita. Di ba? At alam niyo po, yung faithfulness na yan will always be rewarded, sabi po ng Bible, from generation to the next generation and the next generation. Ayun po. Sa mundo natin ngayon, mga kapatid, meron po 3 uring tao sa mundo. Ano po yan? Yung mga taong kumikilos para po itaas ang Panginoon. Amen? Yun po yung mga ginagamit ng Panginoon. Okay. Yung pangalawang uri ng tao, mga kapatid, ay yung mga taong pinanonood. Yung mga nangyayari. Nanonood lang, mga taga-tanawan yan. Tanaw lang ng tanaw. Amen? Yung iba daw, taga-kainta, basta kainan na, lalabas yan, kain tayo. Di ba ba? Ayan. Okay. Yung pangatlo na grupo ng tao, mga kapatid, ay walang alam kung ano nangyayari. Tao po. Baka dadarating ka dito sa church, a-attend ka, tapos nakita ka mayroong mga dekorasyon. Ano ba? Meron dito. Pero hindi mo alam. Member ka ng church na ito, tapos hindi mo alam kung ano nangyayari. Nakakaya pag gano'n, amen? Tao po. Alam niyo po ba kung ano yung mga activities po natin sa mga susunod na araw, mga buwan? So dapat alam po natin. Pero alam niyo po, meron yung pinakamatinding grupo eh. Dapat 3 lang eh. Pero dagdagan natin ng pang-4. Ano po yung pang-4? Yung mga taong hindi na nga nakakatulong, perwisyo pa. Hindi na nga kumikilos, wala pang ginawa ko, hindi mamintas. Bakit ganito? Bakit ganyan? Dapat ganito. Mga kapatid, yung mga ganon, na para bagang wala na nga silang naibigay na mga energy o effort, pero ano pa ang ginagawa po nila? Na wala pa po silang tigil sa kakapintas dito, pintas doon, at kung ano-ano ang masasabi. Amen? Amen? So, ibig sabihin, yung setting of goal, ito po ay spiritual discipline. Ang tanong, ito ba ay para sa atin lamang? Hindi po. Actually po, bago ituro ng Panginoon sa atin, ang pagsiset ng goal, na yan po yung spiritual discipline, God is a goal-setting God. Alam niyo po ba yan? Kaya nga sinabi ng Panginoon, magtatayo ka ng tore, umupo ka muna. Paano ituturo ng Panginoon yan kung siya mismo hindi ganon? Diba? Lagi pong pinaalala sa atin, ang maibibigay lamang po natin na tulong sa kapwa natin ay kung ano yung meron tayo. Hindi ka pwedeng mangako, mga kapatid, nang wala ka. Diba? Sabi nga narinig kong kanta, hindi raw siya makapangako ng kailan pa man dahil baka hindi niya raw maibigay. Totoo naman, di ba? Amen? Kung meron man tayong kailan pa man o everlasting, di si Panginoon yon. Siya lang naman yun Di ba? Dumating na po tayo doon sa chapter 33, di ba, ng Jeremiah? In chapter 31, verse 3, sabi, I have loved thee with an everlasting love. Amen? Tapos yung maganda, saan ba tayo, yung call unto me. Halos lahat ng binasa po, magkakapareho Yung lahat ng pinost Di ba?
So, yung mga ganyan po, God, our God, na siya po ay goal-setting God, mga kapatid. Na dapat ma-realize po natin yan. Throughout history, ando doon po siya. God has a goal for His family, yung kanyang church. May goal din ang Panginoon. Kaya sabi niya, di ba? Sabi niya, the gates of hell shall not prevail against it. So may plano pa rin po siya, mga kapatid. Ano? Hindi niya po basta pinabayaan. Ano pa po? Yung mga goal. God has goal for your life that have not happened yet. Merong goal ang Panginoon. God is also a planner. May mga plano po siya, mga kapatid. God is a goal-setting God. God wants you to set goals too. Yan po. Na? Tingnan niyo po sa Ephesians chapter 1, verse number 10. Na? Ephesians 1, verse 10. Sabi niya, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, which are on earth, even in Him. Nakita niyo ba? So, adyadyaan na po ang plano ng ating Panginoon. May plano na po siya. Sabi niya, dispensation of the fullness of time. Da? So, meron po siyang timetable. Adyadyaan po lahat. Ano? Na may plano ang Panginoon. Na He doesn't just sit around, na tapos, hinahayaan niya yung mangyari kung mangyayari. Hindi po. Kasi meron mga ibang tao, mga kapatid, sabi po nila na, hindi na ako gagawa ng plano. Bakit? Hahayaan ko na lang, magtitiwala na lang ako sa Diyos na mangyari kung ano man yung plano niya para sa akin. At tanong, ito po ba ay tama? Ito po ba ay spiritual? O ito po ay stupido? Amen? Napakaganda pakinggan na hindi na ako magpaplano kasi na magtiwala na lang ako sa Panginoon kung ano ang plano niya sa akin. Mga kapatid, bakit ba tayo tinuturuan ng Panginoon na mag-set ng goal? Kasi pag namin, hayaan ko na lang yung plano ng Diyos ang mangyari, magtitiwala, di hindi ka tao, robot ka. Amen? Amen? Na, hindi ba pag halimbawa, meron kayong inabi, sign in, di ba? Sa halimbawa, meron kayong pupuntahan site na magsa-sign in kayo. Na, lalagay mo na kung ano yung mga yun. Tapos, yung huli, meron ng test na kayan, I am not a robot. Di ba, chine-check nyo yun? I am not a robot. Na, kayo, sabi mo, ay, hahayaan ko na lang kung ano yung plan. Mga kapatid, hindi ka nga robot eh. Di ba? Binigyan tayo, mga kapatid, ng Panginoon na meron siyang plano, magplano ka rin. At kailangan yung plano mo, siyempre, ando doon pa rin sa plano ng Panginoon para po sa atin. Ano po? Kaya nga ito, nadidisiplina po tayo eh. Naalala niyo po yung theme song ni Lion King? Bagay, inabot niyo pa si Lion King, ha? Kasi kami doon, sila olive oil, yung mga papay eh. Alam niyo po ba kung ano yung ano yan? Parang hindi English yung umpisa eh, di ba? Ang title po noon ay The Circle of Life. The Circle of Life. Na? Para bagang masasabi mo, napakaganda na kanta. Pero alam niyo po ba mga kapatid, yung concept ng kanta po ng Circle of Life is not Christian. Hindi po siya biblical. Na? Ito po ay Buddhist concept. Pag sinabing circle of life, mga kapatid, ngayon, tao ka, pag namatay ka, magiging langaw ka, magiging elepante ka, magiging, di ba, circle of life eh. Di ba? Pero tuwan-tuwa po tayo, mga kapatid, hindi po ganun ang buhay. Na, sabi nga ng Bible, di ba, to be absent from the Lord or from the body is to be present with the Lord. Amen? Hindi ka babalik dito. Kaya nga, saan ba kami napunta nun? Thailand yata, sa Thailand. Doon po sa nila, yung parang, parang Malacanang ba? Doon sa Bangkok. Actually po, malaki yan eh. Tapos, napaikutan po siya ng parang, parang ewan ko, kung kanal na malaki yun o ilog. Tapos doon, marami ka makikita may lumalangoy na ahas, may lumalangoy na pagong. Basta marami po siya, hindi po nila ginagalaw. Bakit?
Hindi raw pwede patayin, baka kamag-anak nila yon. Pati nga lamok eh. So that is not Christian. That is not biblical. Di ba? Amen? Kasi, para bagang yung buhay po natin, siya po ay talagang umaandar. Di ba? Meron tayo tinatawag na seasons of life. No doubt about, di ba? Sabi nga na pag sinabing seasons of life, yung winter, winter, spring, summer, or fall, or fall, di ba? Sabi nga ni James Taylor, all you got to do is call. Amen? Kaya ayan po, ang pinapakita po sa atin. Once you set your goal, nagkakaroon ka at natututo ka while the goal is set, meron ka rin spiritual discipline. Amen? Amen? Na pag ganyan, magiging permanent. Hindi lang resolution yung ginagawa mo. Di ba? Yung pagbabago, magiging permanente na po yan. Na para bang sa spiritual goal. So bukas, magbabasa ako ng isang chapter. Bukas, mananalangin ako. Bukas, ganito. Bukas, di ba? Nadidisiplina mo yung ating pong spiritual. Opo. Amen? Pagdating ng Wednesday, mag-zoom ako. By the way, mga kapatid, yung first Wednesday po ng December, face-to-face na po ulit tayo dito. 6:30 pa rin. Okay. So lahat po yan, mga kapatid. Kaya, napakaganda na kung inuutusan tayo ng Panginoon, mag-set ng goal in faith because He is a God-setting goal na Diyos. Amen? Pangalawa, goal setting, focus my energy. Goal setting, focus my energy. Energy that is not focused, alam niyo po, ma-diffuse po yan eh. Alam niyo po, hindi ba, nung tayo ay, nung elementary po ako, pagpasukan. Kasi nung araw, di ba, nung araw naman, nung kapanahon na namin, hindi naman uso yung mga nursery, kinder eh. Pagpasok mo, grade 1 agad. Tatanungin ka, pwede ka lang mag-grade, di ba, papaabot lang yung tengang ganon? Inabot nyo ba yon? Kaya pag naabot mo na yung tenga mo, grade 1 ka na. Ganon lang daw na araw eh. Kaya, meron naman, pag hindi ka pa, ilang taon ba yung grade 1? Meron naman mga, pag 6 talaga hindi maabot eh. Para sabi ko talaga yata, pag 7, humahaba yung kamay. Pag hindi ka 7, hindi mo talaga maaabot, kaya hindi ka pa rin pwede. Ano ba? Di ba, pag yan, pagpasukan na, bago magpasukan, medyo ninenervous ka pa eh. Paiyak-iyak ka pa kay nanay eh. Gusto mo, samahan ka pa at bantayan ka pa ni nanay eh. Pero pag nabigay na at nabili na sa'yo yung mga school supply, tonto ka na, amoy mo yung si Crayola, ang bago. Di ba? Yung mga grade 1 na pad paper na blue, tapos red, yung mga lapis, yung mga pangtasa. Di ba? At meron po doon na nakasali, yung ruler na sa dulo, meron magnifying lens. Naalala niyo po yan? Di ba? So, gagawin natin, lumalaki, di ba? Tapos, ang gagawin natin, lalabas tayo, hanap tayo ng araw, kuha ng papel, itatapat mo sa araw, mga kapatid. Maya-maya, umuusok na yung papel. Naalala niyo ba yon? Amen? Ano pa ang pinupoint ko po doon, mga kapatid? Tingnan niyo po, yung sinag ng araw, pag na-concentrate po yan, na-focus, nagiging powerful. Actually, nagiging energy. Isipin niyo po kung naging laser light na po yan. Iba na po yan, di ba? Kahit mga bakal, kaya niya nang putulin eh. Ano po? Some point dito po, kapag yung energy po natin, na-focus po yan, nagiging powerful po yan. Energy that is focused has, masasabi po natin, kakaibang power po ang meron po dyan. Amen? Kaya dito po, yung goal setting po natin, goals, focus, my energy. 1 Corinthians 9:26. Yan nyo po 9:26. Sabi po rito ni Paul, I therefore so run, not as uncertainty, so fight I, not as one that beateth the air, but I kept under my body
and bring it into subjection, lest by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. Na? Ano po ang sinasabi niya rito? Na? Ang sinasabi po ni Paul, pag daw siya ay tumakbo, hindi po basta takbo lang ang ginagawa niya. Pag siya po ay may laban o lumalaban, hindi po siya tulad ng isang boksingero na puro shadow boxing lamang. Amen? Na? Kailangan, meron ka talagang goal. Kaya pinapakita po dito, mga kapatid, na si Paul, sinasabi niya din, ang isang boxer, may goal siya, ano ang gagawin niya? Well, I will fight to win. Pag ikaw naman po ay yung track and field o yung sprinter o ano man, na sinasabi mo, I run to win. Na mananalo ka po. No? Yun po mga kapatid, ang gusto mong mangyari. Na kaya ipofocus mo ngayon yung iyong energy. Opo. Amen? Amen? Oh, gusto mo mag-excel sa eskwelahan. Aba, mag-aaral ka. Magsunog ka ng kilay. Amen? Na? Alam niyo po si Win. Kailan ba last Sunday nakinig ako ng kanilang pangantata? Mambira, professional po yung pagpapiano eh. Dati pangarap lang eh. Pero nakikita ko doon sa bata, nakapokus po siya eh. Kaya asa si Claudette, pag nag-college yan, pag buhay pa ako, pag-aaralin natin. Kahit patay na ako, pag-aaralin nyo. Amen? Bakit po? Yung energy niya po eh. Hindi ko alam kung ano yung bata, kung anong ang goal niya na talagang gumaling. Hindi ko po alam, nasa kanya yan eh. Pero nakikita ko, may pagbabago. E noong araw yan, tutugtog ng congregational singing, pagkatapos, tatakbo sa baba, maglalaro eh. Tapos tatawagin, Win, balik na naman uli siya sa bayan eh. Pero ngayon mukhang seryoso na. Amen? Bakit po? May goal eh. Diba? Yung goals po natin, focus our energy. Amen? Amen? So, sabihin, hindi po dadating na automatic yan. Naalala ko noong araw, di ba, ano ba yung ginagamit yung accompaniment ng ano? Pinali ba yon? Oh. Maganda na rin eh, maganda eh, di ba? Kasi nadadaya ng pinali yung mga boses ng choir eh. Di ba? Ngayon, sabi ni Chill, sabi niya, sana susunod, live na yung accompaniment. Eh, noong mga panahon na yon, sabi ko, parang mahirap mangyari yung live. Amen? Man, sino ba naman mag-iisip itong win nito? Di ba, amen? O, dati si Jai. Di po ba? So, nagamit siya ng Panginoon. Pero ito po eh. Ang point po natin dito, mga kapatid, na, I therefore so run, not uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Kaya pag may goal ka, di ba? Basketball, ganun din eh. Paano ba nananalo ang dalawang team o isang team na naglalaban sa basketball? Di ba? Dahil may goal. Hindi po naman iniskoran yung dribble eh. Dribble ba ang iniskoran? O yung na-rebound mo? Hindi. Yung na-shoot sa goal. Yun ang binibilang. Kaya ka mananalo dahil doon. Di ba ba? So kailangan i-focus mo, mga kapatid, yung iyong energy doon po. Kaya dito, para sinasabi ni Paul, dito po sa talatang ito, meron akong purpose. Sabi niya ganyan, I have a goal in everything that I do. That helps you focus. Tignan niyo po kung si Win, pinokus niya po yung kanya pong goal na makapiano ng yung energy niya po. Palagay ko po, di ba? Sa bahay yan, Claudine, hindi nagugas sa plato, no? Mapapasma daw. Kaya hindi ko alam kung sino nagreklamo dyan. Kasi dati noon, si Sister Nel, tsaka si Lalay, yun din ang awayan nila. Dahil Sister Nel, nagpapiano. Kaya hindi nag-uugas. Para puro si Lalay ngayon tagahugas. Eh minsan daw na idadahilan yung pagpapiano. Anyway, ano doon po lahat yan?
Kaya the reason, ito po, that's important is because you don't have time to do everything. Kaya mag-focus ka lang eh. Amen? Mag-focus ka lang. No? Isa-isa lang. Kasi wala ka ng oras eh. Gusto mo mag-doktor, ilang taon ba magdodoktor ngayon? 10 ba? Oh, 10. Tapos gusto mo pang kumuha uli ng ibang kurso o ano man. Na mag-focus ka muna, at least meron ka natapos. Na kahit isa o dalawa. Hindi mo kasi, we don't have all the time na gawin lahat. At hindi naman po tayo sinasabihan ng Panginoon, gawin lahat. Gawin mo lang yung magagawa mo. And that is what God is expecting po sa atin. So po, amen? Kaya, wag po nating sayangin yung ating mga buhay doon sa mga, sabihin natin yung mga second class. Wag po tayong mag-major sa minor. Amen? Kasi, katulad po sa panahon po natin ngayon, yung ating kultura, minsan po, nililigaw po tayo, mga kapatid Naililigaw po tayo. Kaya po, a lot of people do not know, ito po, the difference kung ano po yung urgent at kung ano ang important. Ano ba yung urgent? And what is important? Alam niyo po, yung urgent is always never the most important thing. Alam niyo po ba yan? Amen? Di ba? Kaya, what's most important in your life ay yung mga, sabihin po natin na pwede mo pong, ano nangyayari, parang napakadaling i-set apart lang siya i-set aside Kaya dapat makita ba ano ba ang kahalagahan ng urgent at kano ang kahalagahan ng importante. Amen? Kaya, you want to spend time with God, but I set you aside for what is urgent. Kaya nangyayari, tignan nyo pag may urgent, ano ba ang halimbawa ay kailangan kang magtrabaho ngayon. Urgent. Pero alam, kailangan mo sumamba sa Panginoon. Amen? Sana nangyari? Yung pagsamba sa Panginoon, importante yan Tama? Pero mga kapatid, yung mga gagawin natin para sa Panginoon, na i-set aside siya dahil po sa mga urgent na sinasabi. Kaya, the urgent almost always pushes the important out of the way. Yan po. Kaya pag sinabi po natin, ito po, so urgent doesn't mean, ito po yung pinaka most important, it just means it's urgent. A lot of, sabihin po natin, mga bagay-bagay. Pero ganun pa man, huwag natin ubusin yung ating oras sa urgent. Tignan mo rin yung importante. Amen? Amen? Noong una nga, sabi ko, pag urgent, kailangan magmadali ka. Magmadali ka. Urgent Pero tanong, yung urgent ba na yun talaga pong importante? Siguro meron mga urgent na talagang, halimbawa pag sinabing urgent between life and death. Urgent na po yan. Di ba? Amen? Pero tignan po natin, dapat matimbang pa rin yung tinatawagan natin importante. Okay? Kasi nga, doon may focus yung iyong yung energy Kaya sabi po ng Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. Because the days are evil. Okay. Para bagang, wag nating, don't waste our time on non-essential. Yan, yung non-essential, medyo po gamit na gamit sa pandemic yan. It means you need to know the difference between, ito pa po, dapat malaman din natin ang pagkakaiba ng pressure sa priorities. Pressure and priorities. Ano pa po? Now, you need to know the difference between activity and achievement. Between production and reproduction. Between what's urgent and what's important.
you need to know what matters most. Amen? Amen? Na? Kasi yun po, the secret, yung pong effective life, na if you want your life to count, na, ang gusto po natin, gusto natin na yung buhay natin, it will count, then focus. Na, wag ka po mga kapatid na sumubok, na pagsabay-sabayin, ang 50 na gawain, na pagdating ng oras, wala ka rin naman natapos. Kesa gumawa ka lang na isa, dalawa, na masasabing meron kang natapos. So, ano po yan? Na yung goals po natin, goal setting, ano po? Focus my energy. Amen? Pangatlo, goal setting, stretch my faith. Sabi ko nga sa inyo kanina, na huwag nyo lang isipin yung possibility, isipin nyo rin na ito ay possible. Amen? Na kasi goal setting, ito po ay statement of faith actually po, pag sinabi po natin goal setting. Godly goals are a statement of faith. They affirm your trust in God. Kaya pag sinabi natin, naniniwala ako sa Diyos, na ma-accomplish ko itong goal na ito sa takdang panahon, yan po ay statement of faith na yan. Sa tulong ng Diyos. Ako nyo po? Alam nyo po, yung mga pangarap, yung mga dreams are good. But dreams don't do anything unless you wake up and go to work. Di ba? Mangarap ka na mangarap. Wala naman ang mangyayari sa pangarap mo kahit libre. Kailangan gumising ka at umpisa mong trabahuin. Yan po. Pero pag sinabi na po natin, stretch my faith, ito po ang goal na sinet ko, by ganitong panahon, by ganitong date, matatapos ko ito, tatapusin ko ito by faith sa tulong ng Panginoon. O, di meron kayo statement of faith. Amen? Kaya yan po ang napakita po sa atin. Nasabi nga, di ba, without faith, it is impossible to please God. Sabi din po ng Matthew chapter 9, verse 29, then touch he their eyes, saying, according to your faith, be it unto you. You have never really trusted God until you have attempted something that can't be done in the power of the flesh. Amen? Kaya mga kapatid, tignan niyo, pag may goal ka, ay imposible ito. Pag power of the flesh, imposible siguro. Pero dahil yan po ay nagiging statement of faith mo na, it will stretch your faith. Aba, di ba? Talaga masasabi mo pag na-accomplish mo yan, pag na-reach mo yung goal, to God be the glory. Hindi ikaw yon, kamay ng Panginoon yan. Di ba? Amen? Kaya mga kapatid, pag sinabi natin, susubukan mo yung faith mo, kailangan gumawa ka, mag-set ka ng goal na hindi mo kaya. Hindi yung mga kapatid. Para ba sabihin, hindi, posible yan, merong possibility. Oo nga, merong possibility na mangyayari, magagawa. Yung nga lang, hindi ka naniniwala na it is possible. Amen? Noong araw, nag-umpisa tayo dito, pag merong savings na mga 15,000, sabi ko, Lord, yung isang poste po lamang yan, noong araw, 9,000 lang. Ang pera 15,000, kulang pa sa dalawa. So, ang gagawin ko, bibili tayo ng isa. Tapos yung sobra, bibili po ako ng doon sa mga junk shop. Na yung isang kasilaki ng plywood, parang 5,500. Yung welder naman natin, kanya pong aateduin yan, di ba? Ipapabricate niya, gagawin niyang I-beam. Ganun lang po. Tapos sabi ko, Lord, kailan pa matatapos to kung ganun? Pero alam ko, merong possibility, mga kapatid, na matatapos. Ang kailangan lang is to believe it is possible. Di ba? So ano nangyari, mga kapatid? According to your faith, be it unto you. Amen?
tinayo natin lahat po ito na kung ilang taon. Pero alam niyo ba yung auditorium po natin, napaganda ito sa loob lang ng 2 buwan? Sabi sabihin, medyo po dumami na. Nang una ay nakita lang natin possibility, pero this time, we believe that it is possible. Diba? Kaya yan po ang napakaganda, mga kapatid. Kaya, according to your faith, be it unto you. Kaya, dito pa let us, para let us see the size of God, yung laki ng ating Diyos, should determine the size of our goal. Amen? Kaya sabi ng mga ibang pastor, pag nakikita itong ating building, sabi nila, siguro maraming mga Amerikanong tumulong dito. Sabi ko, wala. Yung mga member lang namin, yung mga tricycle driver, yung mga simpleng empleyado, sila lang yan at ang Panginoon. Amen? Sabi ko, kung may Amerikanong tumulong dyan, matagal lang tapos yan. Diba? Wala kaming pananampalataya, kami ang tapos. Amen? So yun po mga kapatid, para bagang malaki ba ang tingin natin sa ating Diyos? Kung malaki tingin natin sa ating Diyos, dapat malaki din ang ating goal. Ano bang year yun? Nag-PICC tayo? 92 ba yun? Boom? Mission pa lang yata tayo nun eh. Ay hindi, maliit na church. Nagkaroon tayo ng drama concert. Saan ginawa? Plenary Hall ng PICC. Pero nyo po, yung Bible Baptist Church ng Marilao, ang yabang, mga ano lang yun, mga eklesiya lang nila, Pastor Abante, nakakaupa dun eh. Biglang tayo pumasok, nando doon. Amen? Natapos po yung ating event, walang utang. Bayad lahat. Hindi ka lang masyadong kumita. Di ba? Pero ganoon pa man, nagawa po natin mga kapatid. History po yun eh. Sila po, mga bata pa nung araw yan eh. Di ba? Na ang point po rito, na when you set goals, it will stretch our faith. Kaya pag magsiset tayo ng goal mga kapatid, huwag yung hahayaan lang natin na mag-set ng goal yung pastor. Dapat sama-sama po tayo. Para, di ba, mas marami ang nananampalataya, di mas marami ang magagawa. Kaya the biggest mistake we make is we set goal too low. And we try to accomplish them too quickly. Huwag po tayong magmadali. Ang baba na nga nung goal mo, minamadali mo pa. What you need to do is set bigger goals for your business, for your family, kung ano man personal, then spend the rest of your life doing after them. Kasi it is worth it. Kasi mga kapatid, hindi ka naman na magsiset ng goal na hindi mo isasama ang Panginoon, tiyak eh. Lagi na po, kasama mo na ang Panginoon dyan eh. Kaya, if we believe that our God is big, then our goal should be big for the glory of God. Kaya ayan po. Kaya sinasabi dito according to your faith be it unto you. According to your faith be it unto you. Romans chapter 14 verse 23. And he that doubteth is dumb if he eat, because he eateth not of faith, for whatsoever is not of faith is sin. Amen? Amen? So, kailangan talaga ando doon yung faith po natin. Nando doon po. Wag po yung playing safe. Naniguro lang ako. Naalala niyo po yung parable of the talent. Yung isa, wala siyang ginawa. Sabi niya, tatakot ako kasi hard man yung ating amo. Ay, nung dumating yung amo, nagalit. Bakit hindi mo man lang ganito ginawa yan, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi na, niguro lang po ako. Ayaw ng Panginoon na ganon.
Kailangan mga kapatid, i-apply po natin kung ano yung binigay niya sa atin. Amen? Na? Okay. Pang-apat. Goal setting builds my character. They build, they develop, they cultivate our character. Na? Kaya the reason, dito po, na kaya po tayo nag-aaral dito on the power of faith goal setting is not so you can just accomplish yung mga bagay-bagay. Hindi lang po yan. Na? Maganda po pag meron tayo na-accomplish But the more, I am more interested kung ano po ang gagawin ng ating goal setting sa ating pong karakter. Di ba? Kasi the greatest benefit of goal setting in faith is not that you reach your goal or accomplish it. It is yung importante po dyan. It's what happened sa ating pong journey at nababago po ang ating karakter. Amen? Kasi yun naman ang gusto ng Panginoon Lumago tayo, makita niya na nababago yung ating pong karakter. Kasi pagdating natin sa langit, di naman sasabihin ng Panginoon, na magkano ba naipon mo? Lahat kasi ng mga inipon mo dito, maiiwan naman natin dito Pagdating sa langit, ang titignan ng Panginoon, yung karakter natin. Kaya mahirap po mga kapatid, kay mananampalataya. Tapos suplado ka, tuplada. Mayabang ka. Hindi tutugma, hindi bagay po sa salitang Kristiyano ang pangit na ugali. Sa pastor, hindi naman ako laging ganun Kaya nga magsiset goals, magsiset ka ng